Wala nang maligo. Welcome sa ating Kapihan with My Sis podcast, kung saan natin pinag-uusapan ang mga importanteng issues sa atin, lalong-lalo na sa mga kababaihan. Ako si Teng. At ako po si Danica. Hi Danica, kumusta ka na? Alam mo, na-miss ka namin last podcast. Kaya nga po kasi may biglang pasok po ako sa school. Pero teka po Miss Teng, ano po ba ang topic natin ngayon? Ay nako, ang topic natin ngayon ay napaka-controversial. Ito ay tungkol sa usaping divorce. Naku, magandang pag-usapan po yan kasi karamihan sa mga kapwa natin Pilipino ay biktima ng pang-aabuso at panloloko mula sa kanilang asawa. Pero alam mo ba, napakalimitado naman talaga ang pwedeng gawin ng asawa na inaapi. Either legal separation or annulment, na parehong napakatagalang proseso at saka napakagastos daw. Pero bago ang lahat, Danica, pasalamatan ulit natin ang ating taga-suporta, ang Friedrich Naumann Foundation Philippines, na lagi talagang nakatulong sa atin. Oo nga po, dahil sa kanila tuloy-tuloy ang ating podcast. Kaya maraming salamat po FNF Philippines. Ay nako, buti na lang may FNF Philippines, Danica. Pero teka, magkape kaya muna tayo. Nakakamiss po pala magkape dito, no? Ay oo nga, at saka parang nagiging addict na tayo sa kape. Dahil importante na pag-usapan ng divorce, bumisita ako sa isang expert ng divorce. Ito ay si Cici Lowenberger Hueco. Sino po siya? Siya ang leader na at founder ng Divorce for the Philippines Now at Divorce International. You welcome sa aming Kapihan with My Sis. And thank you very much for accepting our invitation for this interview. Welcome po. Alam ko, nice knowing you. Alam mo kasi, alam namin isa ka sa mga experts pagdating sa usaping divorce, no? Kaya nagtataka ng ilang katanungan para sa iyo. At ang una namin katanungan ay, bakit kailangan ng divorce sa Pilipinas? Actually, una-una, sasabihin ko muna, hindi ako lawyer. So, may mga terms na siguro hindi pang korte. Kasi hindi ako lawyer. Pero on my own, in my opinion, bakit kailangan ng divorce? Number one, kulang ang grounds dun sa mga available na pag-dissolve ng marriages natin. We have annulment. Okay. Na hindi kasama doon ang pangbubugbog, pangangaliwa, at pag-abandon. Hindi siya kasama sa grounds. At iba ang definition ng annulment na ito ay valid pero pwedeng ipawalang visa dahil may kakulangan doon sa mga dokumento. Like for example, kinasal at the age of 18. No? Meron din ang annulment na hindi sinasabi ng lawyer. Ito ay merong 5-year prescriptive period. Ibig sabihin nun, kung kasal kayo at naisipan mo makipaghiwalay na, no? Tapos nun, pinabayaan mo yung kasal na hindi ka nag-file ng any type of hindi ka nag-file ng separation, no? Within 5 years, nahiwalay ka. Naisipan mo mag-file ng annulment on the 6th year, nahiwalay ka. Denied na siya. Hindi on the 6th year, nahiwalay ka na, at hindi ka nag-file ng annulment, denied ka na. Ibig sabihin, you slept on your rights. Tinulugan mo, na hindi naman sinasabi ng mga lawyers. Unfortunately, marami tayong pagalitan ako ito, mga lawyers na scammer din. Talaga. Oo. Scammer at saka ang tagal nilang umaksyon din sa process ng pag nag-file ka. Tinatagalan nila kasi alam nila na wala kang grounds. Alright. Sasabihin ko ulit, nasa annulment, hindi kasama yung abuse, adultery, abandonment. Hindi siya kasama. We have another type of how to dissolve your marriage. Declaration of nullity. Ibig sabihin, bago pa lang kinasal, meron ng problema ang inyong pagsasama.
na halimbawa may mental illness na siya na bago pa kayo kinasal, nandun na. At itinago niya. Oo, at tinago niya. Doon pwede mo gamitin, maraming gumagamit na psychological incapacity. Pero doon, kailangan sira ulo na talaga yung asawa mo. Bakit ko pinakasalan? Sira ulo na pala. Yeah. Tapos, dapat talagang may mental illness na talaga. As in, grabe talaga. Naghiwalay kayo. Tapos, nakisama sa iba. Sino sa inyo yung may sira ulo? Correct. Siya, happily married na siya. Ikaw, hindi pa rin. Separated and alone. So, sino sa inyo yung may problema? So, mas paniniwalaan yung problema. Oo. Ganun ba? Number 3, meron tayong legal separation. Doon naman, may kasal, naghiwalay kayo. Pero, sa legal separation, nandun yung grounds ng adultery, abuse, abandonment. Yun naman ang talagang top 3 na reason kung bakit naghihiwalay ang mag-aasawa. Kasi I made a survey during the pandemic. Yun ang lumalabas. Yun ang top 3. Yun ang grounds ng legal separation. Pero, at the end of your filing for legal separation, hindi ka pwede magpakasal. You are not allowed to remarry. Kasi may pending siyang kaso na ipinali sa Hindi. Basta sa legal separation, pwede ka mag-grant yung legally separated ka na, pero hindi ka pwede ikasal ulit. Okay. Hindi ka gaya ng annulment sa declaration of nullity, pwede kang ikasal ulit. Ganun pala yun. Oo. Meron tayong church annulment, meron tayong civil annulment. O sige, sa church annulment, pag-Catholic ka lang. Okay. Tapos dun sa grounds ng church annulment, nandun din yung binubugbog ka, saka sa church annulment, kung indigent ka, wala kang babayaran. Okay. Ang problema, kung gusto mong ikasal, magpa-file ka ng civil annulment. So, doble-doble. Mas lalo kang mamuluwi. Ganun po pala yun, Miss Teng. Iba-iba ang paraan para mapawalang bisa ang kasal. Pero, limitado lamang ang dahilan. Ang hirap naman. At yung legal separation lang ang may grounds ng pang-aabuso, pangangaliwa at abandonment. Pero, kasal pa rin sila, hiwalay nga lang. Pero, ano pa po ba ang sinabi ni Miss Sisi? Eto pa, panoorin natin. Meron pang bihira nakakaanak, presumptive death. Presumptive death. Okay. Ibig sabihin nun, ito ay pwedeng magamit kung OFW yung asawa mo, or seaman, or military, na matagal mo nang hindi alam kung buhay pa, kasi wala na eh. Wala nang communication. Wala nang communication. Okay. Mag-file ka niyan, may proseso, i-announce mo, ipapapublish mo pa sa newspaper, tapos nun, pwede ka na magpakasal pag nag-grant Ilang yun. years ang kailangan? 7 years. 7 years Oo. para mag-file. Pwede ka Because na. of presumptive. Yes. Yes. Kung biglang Biglang dumating. ano yun? hindi valid yung kasal. Oo, so maalis lang. Okay. Yes. So, meron din tayong ulitin ko, annulment, declaration, legal separation, presumptive death. Saka kung foreigner naman yung asawa mo, recognition of foreign divorce. Oo, dami So, kung divorce na yung asawa mo, na foreigner dun sa bansa niya, Okay. hingin mo yung divorce decree, ipa-file mo dito, ikaw gagastos. Hindi yung asawa mo. Oo, mahal pa. Oh my God. Kasing mahal ng annulment sa declaration of nullity. Pero, mas madali ang proseso. Yun nga lang, you have to find an international lawyer. Kasi, kailangan ipa-translate pa, lalo na kung hindi naman English yung yung asawa mo from other countries na hindi
English yung yung salita nila si Papa, translate mo pa yan, i-check pa kung totoong may divorce law sila dun sa bansa, pero mas exit yung yung pag-process, 2 to 3 years, tapos na yung Maiksi, pero ang dami mong kailangan na yes, at saka Present na international document. lawyer ang kukunin mo kasi pupunta pa Ano bayaran mo kayo? Oo, pupunta pa siya dun sa ibang bansa. Eh, mas mahal. Oo, ikaw magbabayad nun. Saka, ilan lang naman yung international lawyers natin dito sa Okay. Philippines. Pero, yun yung kauna-unahang advocacy ko, yung recognition of foreign divorce, kasi yung asawa ko ay dayuhan. Oh, Yun. ganun ba? So, nung naipasa, yes! Pwede na akong ma-divorce. Sayong relief talaga. Oo, relief na ang relief ka. problema, yung asawang lalaki lang ang pwede na foreigner. Siya lang ang pwede. Pero noong I think 2018 ata yun na nasabi ng Supreme Court, yung babae na Pilipina, pwede nang mag-file ng divorce. Except, mag-file siya doon sa bansa ng asawa niya. So, gagastos ka pa rin. Either so, rin magastos talaga. Or both. Husband and wife. Kung tutulong, kadalasan, wala nang paki yung asawang dayo. Bahala ka na. Oo, bahala ka na. Ano ma'am na tanong? Ma'am, ano ulit yung tanong mo? Kung Bakit kailangan Bakit mag-divorce kailangan? sa Pilipinas? kailangan natin ng divorce dito sa Pilipinas kasi doon sa binanggit kong mga rason kung paano pwede tayong mapawalang visa, hindi doon kasama yung adultery, abuse, at saka abandonment. Hanggang legal separation ka lang. At mind you, ang legal separation has a prescriptive period din. Ibig sabihin nun, kung after within 5 years, dapat mag-file ka na ng legal separation. Ang mga Pilipino, matiisin. Mag-isip na lang yan. After 19 years. After 20 years. Talaga tumagal na ng tumagal. Oo. So, wala na. Dismiss ng kaso mo. Nagulat ako doon sa presumptive death. Ngayon ko nga lang nalaman yun eh. Ako rin po, ngayon ko lang po narinig yun. At saka po yung recognition of foreign divorce. Pero sabi po nila, mahal daw po yun at napakagastos dahil kailangan international lawyer ang kukunin at pupunta pa sa ibang bansa. Oo nga eh. Alam mo ba, tinanong ko din si Sisi kung yung bang alimony sa asawa at sustento ng mga anak ay kasama dun sa absolute divorce bill ni late Congressman Edsel Lagman. Ito ang paliwanag niya. Marami kami natutunan dun sa mga kasagutan mo sa amin, yung unang katanungan. Ngayon, pangalawa naman na tanong ay, dun ba sa divorce bill na authored by the late Congressman Edsel Lagman, klaro ba ang mandato doon na magbibigay ng alimony sa mga asawa at sustento sa mga anak? Sa totoo lang, yung nagbabasa na updated sa divorce bill, yung talaga, advocate talaga, alam nila yan. Pero yung mga politicians, lalo na sa Senate, hindi nila binabasa. Yung ibang nakakabasa, ayaw nila na merong alimony. Kasi ang meron doon na hanggat hindi nag-aasawa ang misis mo, bibigyan mo siya ng support. So, pero once na nag-asawa, stop na yun. Pero yung sustento sa anak, kung tuloy-tuloy doon. Tuloy-tuloy. Pero, kagaya ng vowsy, may child support, nasusunod pa, hindi. Oh. Ang mga batas natin, hanggang batas lang. Pero, pagdating sa implementation, meron tayong implementing rules and guidelines. Okay. Vowsy yan, nabatas na yan. Hindi nasusunod yung child support eh. So, sa tingin mo, paano natin maisa sa katuparan ito sa totoong buhay? Yung pagbibigay ng alimony at saka sustento sa mga na talagang karapatan naman talaga nila matanggap. Tayo na talaga nga mga advocates, sundan natin ang ginagawang bill
hanggang sa maging batas at bantayan natin. At matuto tayong magreklamo. Ay, hindi sinusunod. Ano ba yung kailangan nating gawin? Kasi sa bawsi na lang, hindi nagagawa eh. Unfortunately, hindi. Walang ngipin yung bawsi natin. Kagaya na lang, excuse na lang, yung kay Tulfo. Ay, sige, pakulong na natin yung lalaki. Hanggang radio announcement lang yun, pero pagdating wala talaga. Yan po ang maganda kapag may divorce law. Garantisado na may alimony ang asawa at may sustentong makukuha ang mga anak. Yun nga, kailangan lang talaga na masigurado na magbibigay ang asawa. Tsaka tinanong ko din si Sisi kung may provision ba doon sa batas na pwedeng makontrol ang gastusin at mapabilis ang proseso ng divorce. Interesting ang sagot niya. Sisi, ang dami kong natutunan ngayon sa iyo sa ating pangalawang katanungan. Ngayon naman, ang tanong ko sa iyo ay, doon ba sa divorce bill, may kasama ba doon sa provision na kontrolado ang gagastusin at ang tagal ng paglilitis? Kasi, di ba sa annulment at saka sa mga natin, di ba pa, separation, legal separation, ang tagal at saka ang laki ng ginagastos. Sige. Sagutin ko muna kung may provision. Right. Okay. Para sa mga OFWs na nasa abroad, kailangan talaga, kung magpa-file sila ng divorce, no? Yes. Uuwi sila dito. Importante kasi, nabubulol ako. Yung, may kontrata kasi yan sa lawyer. Okay. So, first meeting, lahat pag-uusapan nyo, sila ang priority. Kasi OFW sila. Mm-hmm. So, pag OFW, number 1 sila ang priority to file divorce. And then, pag indigent ka, you have free legal advice. Tutulungan ka ng pao. Oo. Pag indigent. May certain level kung ano yung salary bracket mo para maging indigent. Okay. Number 3, pag 5 taon ka nang hiwalay, administrative na lang yan. Yun. Kasi marami naman sa amin, members na matagal nang hiwalay, 20 years plus, yung nagkanya-kanya ng partners, gano'n. Para lang matapos na kasi meron doon isang provision ng cooling off period. Sa provision, meron doon nakalagay na pag 5 years and up kang hiwalay, administrative na lang. So, dadaan ka pa rin sa judiciary, sa judge, pero mas madali. Within 2 years. Maganda po pala na dahil pwedeng tulungan yung mga OFWs at sa mga indigents din. At mabilis na rin yung proseso para sa mga iwalay na ng 5 taon o higit pa. Napag-usapan din namin yung mga lawyers na tutulong sa ganitong kaso. At sinabi rin ni Sisi na may mga abogado sa PAW na record na tumulong. Sana po ay expert sila sa family code. Sana nga. Finally, tinanong ko din si Sisi kung totoo ba ang balita na may mga senador na mas gustong gamitin ang term na dissolution of marriage bill instead of divorce bill. Nabalitaan kasi natin, Sisi, na may mga senador na mas gusto nila yung term na dissolution of marriage as sa term ng divorce law. Ano sa palagay mo? Approve ba ito sa iyo at saka sa mga members? Narinig ko na yan noong 2019 pa with isang senator, si Senator Gatchalian. Sinabi niya, are you willing na gamitin natin ang dissolution of marriage? Ang stand ko nun, hindi. Tayo lang yung dissolution, the rest ng buong mundo, divorce. Hindi niya makonvince ako. So, nung nag-file na si Senator Hontiveros ng bagong bill, itong 2022, itong 19th Congress, nakalagay na talaga, dissolution of marriage. So, sabi ko, ba't ganon? Pero, pag pampasahin mo naman yung kanyang divorce, yung dissolution of marriage, may nakatugtong doon na divorce. So, sabi ko, sige. Pero,
ayoko nung dissolution ang gagamitin, dapat divorce. Pero sabi ko, sige, para lang ma-approve. Kasi yung grounds, parehas lang. Okay. Kaya yung tanong mo na, kung papayag kami, nung una, matigas ang ulo ko. Hindi. Hanggang divorce lang. Ano to, pag tinanong ako na, ano ang estado ng kasal mo, sasabihin ko, dissolve, kung Tagalog, natunaw, nalusaw. Nalusaw. At saka parang pareho lang sila ng, parang tingin ko yung annulment, parang ganun lang. Mas iba kasi yung, mas popular kasi yung divorce kasi Oo. universally speaking. Yun talagang Yes, ginagawa kahit sa nila. Bible, divorce ay nakalagay doon. Correct, oo. Ang annulment mo, wala nga sa Bible eh. So anyway, pero lately, sabi ko, para lang maipasa, papayag na ako. I-convince ko na yung mga members, pumayag na tayo. Okay Para lang lang naman, makapasa. okay lang naman siguro yun, ipalitan ng pangalan, pero yung contents ng divorce law bill, yun din ang ilalagay. Ibahin nga lang yung pinaka-title, nagiging dissolution of marriage lang. Yes. So, okay na siguro yun. Oo, sige, okay. Saka may ibang bansa na dissolution of marriage yung pangalan ng nila law. Pero it's divorce pa rin. Nasabi nung isang kaibigan ko, sa amin sa isang parte sa States, dissolution daw ang tawag. So meron pala kung Sabi ko, talaga. ganun ba? Sige. Okay. At maganda ang panawagan niya sa mga divorce advocates. Okay, napakaganda ng ating pag-uusap tungkol sa divorce. Napaka-interesting, tsaka exciting. Ngayon, meron ka pa bang gustong idagdag tungkol sa divorce? Ang panawagan na lang Okay. sa lahat ng mga pro-divorce advocates, no? Hindi lang tayo pwede na nakikinig lang sa tabi. Kung talagang pro-divorce advocates ka, maging lobbyist ka, at makiba ka, at sumama sa amin sa lahat ng mga activities namin sa paglalabi, pagrarally. Kasi in numbers, kailangan nandun tayo, pinapakita natin. Naku, Sisi, maraming salamat talaga dahil marami akong natutunan sa iyo at marami ring natutunan ng ating mga viewers sa ating usapang ito tungkol sa divorce. Maraming salamat at siguradong maiimbitahan ka ulit namin. Oo, Sa aming marami susunod pa na akong mga marites. Ay, naku, excited. Nahilig kami sa Marites. Ano ba? Sana naman po ay maipasa na ang divorce bill. At ito rin po ang pahayag ni Kong Laila de Lima dito sa Manay Laila's Corner. Magandang araw sa ating mga tagapakinig. I'm Laila de Lima and welcome to this Laila's Corner. Let's get to it. Do I believe that the Philippines needs a divorce law? Yes, I do. And I say this not just as a legislator or a lawyer, but as someone who has met countless women, mga nanay, mga anak, mga kaibigan, who have suffered through violent, degrading, or loveless marriages with no real way out. We can speak about marriage as a sacred union, and I agree. But when the union becomes a cage, a source of cruelty instead of care, then the state has a duty to provide a legal, dignified way to end it. This was one of the many advocates of the late Congressman Edsel Lagman, whose consistent push for House Bill number 9349, the proposed absolute divorce law, carries wisdom, courage, and compassion. I fully support this measure. At ang malinaw po sa panukalang batas na ito, divorce is not for everyone. It's not a blanket invitation to end marriages. Hindi po ito simpleng pagtalikod sa responsibilidad. This bill is about giving an option to those who have already exhausted every means to save a marriage that is clearly beyond repair. Sabi nga ni Kong Edsel, in these cases, quote, no marriage is destroyed because the union has long perished, unquote. Now, to the second question. What's stopping us? Let's be honest. The biggest barriers are fear, misinformation, and moral grandstanding.
There are those who weaponize religion to scare our people into thinking that divorce is a threat to family. But even the Vatican, in its own way, recognizes the pain of marital breakdowns. Pope Francis himself had spoken about showing compassion to those who have had to walk away from broken marriages. There are also powerful interests in Congress who claim to speak for morality, yet turn a blind eye to real suffering behind closed doors. And sadly, our current laws, annulment, legal separation, and recognition of psychological incapacity, are often too expensive, too technical, and too out of reach for most Filipinos. We're forcing people to stay trapped because of legal technicalities and moral posturing. This is why I believe divorce is not just a legal issue. It is a human rights issue. It's about dignity. It's about the right to be free from violence. It's about protecting children from the trauma of constant conflict. And yes, it's about hope. Hope that after pain, one can heal. That after betrayal, one can still rebuild. That after years of being told to endure, one can finally choose peace. Hindi kahinaan ang pag-alis sa relasyong walang pag-ibig, lalo na kung may pang-aabuso. Hindi kasalanan ang maghanap ng panibagong simula. To those who say that divorce destroys families, I say abuse does that more effectively. And to those who insist that our people are not ready, I ask, ready for what? To be treated with compassion? To be given a second chance? Let's trust in the wisdom of our people. Let's believe that they are capable of making moral, loving, informed choices, lalo na kapag nasa panganib na ang kanilang buhay at dangal. Divorce at its core is not about giving up on love. It's about believing that love, real, safe, nurturing love, is still possible. That's not weakness. That's courage. Maraming salamat, and let's keep fighting for laws that truly serve and protect our people. Ayan, sinagot na ni Kong Laila ang tanong natin. Kailangan ba talaga natin ang divorce sa Pilipinas? Kailangan, sapagkat ito ay isang human right issue. At ang divorce ay nagbibigay ng pag-asa lalo na sa mga biktima ng pang-aabuso at panloloko. Wow, tama! Divorce law dapat may divorce. At dyan nagtatapos ang ating Kapihan with My Sis podcast. Sana marami tayong natutunan sa aming episode na ito. Hanggang sa susunod po, maraming salamat sa panonood. See you next time!